Eto na nga yung ating unang pag-uusapan na kung saan mga kababayan nabisto daw po di umano si Ramil Madriaga na ang tseke na kanyang iprinisinta. Nako, Gima Kilitoy, hello po. Ang tseke na kanyang ipinipresenta mga kababayan ay peke daw. Nako, wait lang po ha mga kababayan. Shhh, yung cray dyan ha. Shhh. Kakry-cry kasi yung dog namin. Kaya sinigawan ko. So ngayon mga kababayan, eto na nga. Oo. According kasi kay Ted Filon, nako mga kababayan, ito po yung mga kababayan na nabisto ni Ted Filon, mga kababayan, si Ramil Madriaga, na kung saan ang tseke na iprinisintan niya sa kamera bilang ebidensya ay peke pala. Laka. Sir Manny Villasiran, ayun po, ito po mga kababayan. Lakasan ko lang po ha. Ay pinatotohanan niya. Kasi hanggang doon lamang po yung... Kaya nga po kahapon, nung kami po ay Tuesday, nung Martes, nung kami po ay nagkakaroon ng hearing, ito po ay katotohanan niya. Kasi hanggang doon lamang po yung aming... Congressman, ito pong 24 pages na kanyang kayong magtanong sa laman lang ng affidavit at sa kanyang mga annexes. Ayan. Si Ted Filon po yan mga ditong kababayan. sinasabi siya eh. Number 27. On another incident, I was informed by PRRD that 2 land bank managers' checks, which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City, in the amounts of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos, respectively, 2 land bank managers' checks are here to attach as annexes A and A1. All right. To prove the aforementioned allegations, I am willing to etc. 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 Pero did you check the annex, the said manager's check kung ano mga petsa nito? Nako. Yung annexes po niyan ay nando doon ay hindi ko po napansin yung petsa. Oo, kasi So, Congressman, yung Wait lang po ha mga kababayan. Ayan po, mga kababayan. So, sabi nga dito ni Ted Filon, bakit daw hindi daw napansin ng mga kongresista na bakit daw yung date pare-pareho, 23 daw, 2023, tapos bakit daw gumamit ng red ink? Ayan, continue. sabi niyang manager's check, ano po, na ang amount, nakapangalan sa kanya land bank ito, alright, 84 million. Ang petsa nito, April 18, 2023 Nung panahon na iyon, si Marcos na ang presidente at siya ay may kinakaharap na kaso. Inaresto siya July ng 2023. April itong checking ito. Pakinggan yung mabuti ha mga kababayan. Gusto kong reaksyonan. Porkit ba si Marcos ang presidente ng 2023, hindi ba po pwedeng maglabas ng cheque si Digong? Unang tanong ni Ted Filon, mga kababayan. 2023 daw ang cheque na year. So si Marcos na daw ang presidente niyan. So kapag ba 2023 si Marcos ang presidente, walang karapatan si Digong maglabas ng cheque? Tanong ko lang mga kababayan, kung ngayon nga 2026 may pangbayad pa si Digong kay Kaufman? Di ba? Unang tanong, ito mga kababayan, kailangan dito sa mga DDS, kailangan nyo talaga mag-research. No? Kailangan nyo mag-research at i-analyze yung mabuti. Unang tanong niya,
2023 pa, 2023 na itong cheque. Oh. So, si Marcos na daw ang presidente. Kung 2023, hindi ba pwede maglabas si Digong ng cheque? Anong kinalaman ni Marcos dyan? Si Marcos ang presidente, so pinagbabawal na ba na hindi na pwede si Digong maglabas ng cheque sa year 2023 kung si Marcos na ang presidente? Ano pong kinalaman doon sa year 2023 kung maglabas si Digong ng cheque? Eh kahit naman ako ang presidente, kung si Digong ang nagmamay-ari ng cheque, wala akong magawa. Kahit nga year 2026 yan, mag-release si Digong ng cheque, wala tayong magawa. Kay Digong yan eh. Pangalawa, sabi niya, si Madriaga hinuli ng July ba? Hinuli ng July, nilabas daw ang cheque April. April nilabas ang cheque, July hinuli si Madriaga. So anong connection nun? Ano ba ang nauna? July o April? 'Di ba? Pangalawang tanong niya ha. Mga kababayan, gawaan lang talaga ng issue. Kung nilabas ang cheque 2023, presidente na si Marcos, so hindi ba po pwedeng mag-release si Digong ng cheque kahit si Marcos na ang presidente? Anong kinalaman nung presidente si Marcos noong 2023? Kahit naman 2027, kung gusto ni Digong maglabas ng cheque, wala kang magawa si Marcos dyan. Pangalawa, April daw ni-release ang cheque 2023. O kahit nga si Marcos ang presidente ng April 2023, walang pakialam si Marcos dyan kung maglabas si Digong kay pera ni Digong yan. Pangatlo, April daw ni-release ang cheque kay Madriaga, July si Madriaga hinuli. So alin ba ang nauna? Yung nahuli si Madriaga bago niya nakuha ang cheque? Di ba nauna ang April sa July? April, May, June, July. 4 months makalipas bago matanggap ni Madriaga ang April na cheque, pagka July nahuli siya. So anong connection dun? So hindi na pala pwedeng kunin ni Madriaga ang cheque kasi nahuli siya sa July. So April niya kinuha, hindi na palang kunin pwede ng April kasi July mahuhuli siya. Ano, ganun yun? Ganun ba yun, Ted Filon? Anong klaseng tanong yan? 2023 si Marcos presidente, so hindi na pwede mag-release si Digong ng cheque kasi si Marcos ang presidente. Pangalawa, April ni-release ang cheque, hinuli si Madriaga July. So anong connection dun? Hindi na po pwedeng kunin ni Madriaga ng April kasi sa July huhulihin na siya. Bakit alam ba ni Madriagang arestuhin siya? Aba, apakalayo naman. May issue lang, mema. Ano to, mema? Tanong nga, ito, pakinggan nyo. Manager's check. Ano po, na ang amount nakapangalan sa kanya land bank ito. Alright? 84 million. Ang petsa nito, April 18, 2023 ano naman ngayon? Nung panahon na iyon, si Marcos na ang presidente. Ano naman ngayon? At siya ay may kinakaharap na kaso. Inaresto siya July. Alayo pa ng April at July. April itong checking ito. May kinaharap na kaso si Madriaga nung July. Pero April ni-release, ano bang unang na petsang lalabas? April o July? Ang layo naman, Ted Filon. Ano to, may masabi lang? Mahirap talaga ipagtanggol ang magnanakaw, Ted Filon. Maniwala ka sa akin. Mahirap ipagtanggol ang may problema. Mahirap ipagtanggol ang sinungaling. Tandaan mo yan. Anong koneksyon kung April ni-release ang cheque kung presidente si Marcos, wala na karapatan si Digong mag-release? Kasi si Marcos ang president, pinagbawal na ni Marcos? Ganun ba yon? Pangalawa, si Madriaga hinuli July. April ni-release kay Madriaga ang cheque. So anong kinalaman dun sa April? April, May, June, July. 4 na buwan pa. Bago siya inaresto, nandito yung April, nandito yung July. So hindi po pwedeng withdrawin or tanggapin ni Madriaga sa April kasi sa July maaresto na siya, ganun ba? Paki-comment mga kababayan, like po tayo, pakipindot po ng like. Ang layo naman. Ang layo ng April ni-release at natanggap ni Marcoleta tuloy, ni Madriaga ang cheque, July siya hinuli. So ano naman yun? Tama nga, hawak ni Madriaga ngayon yung cheque. Paano nangyari? Alam niyo yung medyo gusto ko lang, wala nagtanong nito during, I think this is a valid question.
Ted Filon, bakit ba nila tanungin yan? Clarificatory nga lang, hindi nga yan trial. Tanga-tanga ka ba? Kaya nga sinita si Marcoleta Jr. dyan eh. Bakit tatanungin nila Ted Filon? Clarificatory hearing yun, hindi yun trial. Diba? Kaya nga sinita ni Jinky Luistro, yung mga senador na nagtanong, yung text message, yung cellphone, nasaan yung cellphone, pinagbabawal kasi ang tanong doon, ikaw ba si Madriaga? Totoo ba na naging bagman ka? Saan ka nakatira? Kailan ka nagtrabaho? Kailan ka nag-umpisa? Kailan ka natapos? Kailan ka hinuli? Kailan ka nakulong? Yun ang ibig sabihin ay clarificatory. Pero pag tinanong mo, magkano ba yung pera pinadala? Saan mo tinanggap? Kailan kayo nag-usap? Totoo ba na siya ang nagbigay? O, hindi mo pwedeng itanong nun. Bakit? Sa Senado lang pwedeng itanong yan. Kasi hindi naman po trial ang Congress, clarificatory lang. Kumbaga kung sa ICC yan, confirmation of charges. 'Di ba? Tapos bakit itanong ng mga kongresista kung kailan ibinigay yung cheque, kailan siya inaresto? Wala namang mali doon eh. Kung nag-release si Digong ng cheque ng April, at 2023 si Marcos na ang presidente, walang kinalaman si Marcos din sa cheque ni Digong. Kay pera ni Digong yan. Hindi naman pinagbawal ng presidente na maglabas ng cheque ang sambayan ng Pilipino eh. Kasi meron naman tayong tinatawag na privacy. Pangalawa, kung April natanggap ni Madriaga at July siya hinuli, ano problema dun? So pag nahuli pala si Madriaga sa July, hindi na niya pwedeng tanggapin sa April? So bakit nahulaan ba ni Madriaga na huhulihin siya? Ano yun? Time traveler lang? Ano yun? Si Sal Panelo lang? Alam niya kung ilan ang pipirma? Ganun ba yun? Nagharap ka nagkwento ka ng ganito, nagbigay ka ng copy ng cheque, anong paliwanag mo sa petsa? Paano naman ang panahon na iyon? Meron pa? Go ahead, sir. Go ahead. Ted Filon, ulitin ko, ang pagdating ni Madriaga at ang hearing na yun ay clarificatory hearing. Hindi po trial. Kung trial ang hearing na yon, unang-una, syempre, i-explain ni Ramil Madriaga kung kailan natanggap ang cheque, anong petsa, anong buwan, anong taon. Clarificatory nga, pangalan lang ni Madriaga. Opo, ako po si Madriaga, nakakulong sa BGMP, 48 years old, dati po akong bagman ni Sara, period. Yun ang clarificatory. Pero kung nasa trial, totoo ba na bagman ka ni Sara? O saang lugar, anong oras, kailan kayo nag-usap, kailan kayo nagkita, meron ka bang pruweba? Asan yung cellphone mo? Asan yung selfie ninyo? Asan yung oras? Asan yung address? 'Di ba? Yun ang trial. Pero kapag clarificatory, pangalan lang. Pangalan, petsa, edad, saan nakatira. Clarificatory. Yun po yun. Kaya Madriaga, yun ang sinagot niya. Kaya ngayon, dito kay Ted Filon, hindi trial. Kaya nga itong mga bobong DDS, no? Kaya nga tumakbo agad ito sila Torreon sa tumakbo sila sa Supreme Court kasi ang sabi nila trial daw. Paano naging trial ang confirmation of charges or clarificatory? 'Di ba, mga kababayan, am I right? 'Di ba, mali ba ako o tama? Hindi, alam mo sa totoo lang Ted Filon, hindi pwedeng itanong yan kung anong year, sinong nagbigay, saan binigay, kailan binigay. Kasi hindi siya parte ng clarificatory. Yang mga katanungan na yan ay parte sa trial. Kaya nga si Paulo Marcoleta laging nababaray kasi ang sabi niya, bakit maging witness si Madriaga? Iisa naman siyang kriminal. Bakit? Parte ba ng clarificatory yung kriminal? Hinusgahan mo yung tao, si Madriaga ay hindi pa convicted. Kaya nga binara ni Jinky Luistro, yung mga katanungan mo at yung mga sinasabi mong yan ay hindi po pwede yan. Bakit? Panghuhusga yan. Hindi pa po si Madriaga convicted. Under processing pa lang ang kanyang kaso. Kasi ngayon kung tanungin mo, si Madriaga daw kidnapper. Si Madriaga daw nakakulong. Bakit daw naging witness si Madriaga? Una, tanong ko, sino bang complainant? Si Harry Roque. Nasaan ba yung complainant? Nagtatago, nasa ibang bansa. Sino ba ang kinidnap? Ang tanong ngayon, sino ang kinidnap? Saan ngayon ang kinidnap?
Oh. Kaya ngayon pag nasagot ninyo na may kinidnap at sino ang kinidnap, pwede niyong sabihin convicted si Madriaga. Pero ang tanong kasi dyan, sino ang kinidnap? Nasaan ang kinidnap? Asan ang complainant? Oh. Paano yung masabing convicted yung tao kung ang complainant wala dito? At paano yung masabing convicted yung tao kung ang kinidnap ay hindi nyo alam kung sino? Oh, sige. Paki-comment mga kababayan. Sino ba ang kinidnap ni Madriaga? May nakita ba kayo? Sino po ba ang kinidnap ni Madriaga? Ano pong pangalan ng kinidnap niya? Like po tayo mga kababayan. Ngayon, kung masagot ninyo yan at mapakita ninyo, pwede nating sabihin convicted siya. Diba? Oh. Ang tanong kasi dyan mga kababayan, kriminal daw naging witness. Paano ka nakasigurong kriminal yung tao kung hindi mo nga alam kung sino yung kinidnap? Asan yung kinidnap ni Madriaga? Nakasaad ba sa kaso niya na may pangalan ng kinidnap at nasaan yung kinidnap ngayon? Oh, yan ang tanong ngayon mga kababayan. Pakisagot mga DDS. Sino pong kinidnap ni Madriaga at nasaan po yung complainant? O, di ba mahirap isagot? Di ba mga DDS? Mahirap sagutin? Kung si Madriaga kidnapper at si Madriaga kriminal, hindi pwede maging witness laban kay Sara, sino po bang kinidnap niya? Kahit tayo nga, hindi natin alam kung sino eh. Diba? Tanong ko lang mga kababayan, may knowledge po ba kayo kung sino ang kinidnap ni Madriaga? May knowledge po ba kayo kung Pilipino ba yung kinidnap niya? Amerikano, Chinese, Japanese? Ano ba? Diba yan ang tanong eh. Kakasuhan mo ng kidnapping. Ang tanong, sino po ba ang kinidnap? Mga DDS, pakisagot. Sino po bang kinidnap ni Madriaga? Ay nako, yan din ang matagal kong tinanong eh. Kung may kinidnap si Madriaga, sino pong kinidnap niya? Diba? Asan yung patunay? At saka pangalawa, kung si Madriaga may kaso, nasaan yung complainant? Pauwiin nyo yung complainant at mag-hearing. Ang problema, paano makakauwi yung complainant kung may kaso din? Diba, mga kababayan? Diba? Yun ang tanong ngayon. Kaya ito si Ted Filon, ewan ko kung hindi ko rin maintindihan kung ano ang kanyang tinanong patungkol sa cheque na peke. Paano naging peke? Tapos ang sabi pa ni Malutekia, gumamit daw ng red ink. Paano kayo nakakasigurong red ink? Yung nakita nyo ba personal? Yung cheque? Nakita nyo ba personal yung cheque na red ink ang nilagay? Sino namang tanga mag-withdraw gamit ang cheque na red ink? Ang pagkakaalam ko kadalasan sa cheque ay black or blue. Pagkakaalam ko black nga lang eh. 'Di ba? So yun mga kababayan ang katanungan. Kung si Madriaga peke ang cheque, saan ang basihan na peke doon? Ang basihan nila mga kababayan na peke daw ang cheque dahil 2023 ni-release. Presidente na daw si Bongbong. So ibig sabihin pala pag presidente si PBBM, hindi na ako pwede mag-release ng cheque?
Hindi na pwede mag-release si Digong ng cheque. So ano pinambayad niya kay Kopman? Cash? Paano nila ihatid yung perang cash doon? Sige nga, paano ihatid nila ang pera na cash na 150 million a month for almost 1 billion plus in 1 year? Paano nila dalhin yan sa eroplano? 1 billion nga lang, haharangin ka na, yun pa kayang 1 billion? Yeah? So kung hindi pala pwedeng mag-release ng cheque kasi si Bongbong Marcos ang presidente. Pangalawa, hinuli si Madriaga July, nirelease ang cheque April. So anong connection doon? Ano bang nauna, July o April? So nauna ang April. So kung natanggap ni Madriaga ng April, so May, June, July, after 3 months o 4 months, saka pa siya na-aresto. So ang tagal pa nung 3 months, So hindi na pala pwedeng tanggapin ni Madriaga ang cheque. Kasi huhulihin siya. Bakit? Nahulaan ba ni Madriaga na huhulihin siya? Ang tanong ngayon, asan yung peke doon? Asan yung mali doon? Ang mali doon ay yung i-manipulate ninyo yung tao na kayo ang tama at si Madriaga ang mali. Ayan na nga mga kababayan, bistado daw. Ang tanong, paano? Saan ang nabisto doon? Una, ang tanong ni Ted Filon kay Joel Chua, bakit daw hindi tinanong ng mga kongresista yan? Bakit ito ang date, ito ang cheque, ito yung ganito, April, tapos may kaso daw siya ng July? Ulitin ko, hindi po pwedeng magtanong ang mga kongresista niyan kasi clarificatory lang po, hindi po trial. In-explain ko na kanina, hindi ko na ulitin, pagod mag-explain, lalo na kapag mga DDS.